Palikuan dito. May buntag mga igsuon. Karon ang unang adlaw sa siyam ka adlaw nga pagpangandam na unsa may inyong gibati. Sakto ba ko nga moingon nga tanan kita kay naghinam-hinam? We all feel excited and happy. Una tungod sa atong ka-excited kay unsa man tang orasan ng mata. Suko alas 2 ning mata nako. Murag kamisahon naman. No, dugay pa mahulat alas 4:30. Napangutana nganong naaman kini nga kahinang. Tungod kay duna kitay mga gipangayo. So tanan kita karon dala ang atong mga pangamuyo sa Ginoo. Unsa may inyong gipangayo sa Ginoo? Doon na ba'y nangayo diri nga makauyab na siya? Kunyaron nga makauyab unsa man nga grasya ang gikinahanglan ana hatagan sa kaisog nga mo istorya. Kaya saon man maguyab kung dili pud mo istorya. Doon na ba'y nangayo diri nga naunta ang gasa sa maayong panahon ilabi na sa gabi. Kay nga naman daghan kay nagplano nga magkaruling. Doon na ba'y nangayo diri sa grasya sa maayong panglawas? Bawal magkasakit panahon sa Pasko. Ilabi na ang pari, di pwede masakit. Doon na ba'y nangayo sa grasya nga mulig-on ang pagtuo. Ang grasya po sa kabaguhan, sa kaugalingon. Unta kini atong mga batasan, mabag-o, mausap. Kana pong grasya nga untang atong katilingban, atong nasod, mahinduan. Matagan kita sa matinod-anon nga mga pangulo. Tinuod, panahon sa Pasko kay mao man siya nga naghinam-hinam kita nga mudawat. Usahay mas excited pagalita nga mudawat sa pamaskong handog kaysa Misa de Gallo. Unya niya to miaging tuig kay wa man ta maapil sa lista karong tuiga wala gihapon. Busa niya tong ikatulong Domingo sa Adviento, ang ikatulong kandila, ang iyang color kay pink, nagtimaan sa kahayag. Niya asa man masinati ang tinuod nga kalipay. Asa man. At tinuod malipay po taog makita tag mga dekorasyon sa Pasko. Mga suga, mga lanterns, Christmas tree. Kuno usahay makita taog balay nga puno bitaw kayo sa mga series. Wow, ninduta kayo mura og ma-excite ano? Nakita po tag balay nga murag ngit-ngit man. O atong parokya, kumusta man? Ihayag na? O ngit-ngit pa? Kung nagtanaw ko sa gawas ba? Murag ngit-ngit man ang gawas, no? Bintahan na lang, kaya naman sa sunod ang hayag. Basin sa sunod tuig, ma-improve na nato na, no? Udaghan na itong mga suga diya sa gawas. Pero, amo di siya, magbantay po ta, nga basin mabutahan, nga malimot sa tinuod nga kahulugan sa Pasko. Unsa man ang tuburan sa kalipay, ang presensya sa Ginoo. Mao na ang maghatag kalipay kadasig, mao ning atong pagsaulog sa Santos nga misa. Ya pila may plano ninyo ani, pila man yun mo kaadlaw, mo apil sa Misa de Gallo. Yung magsabot biyata ani, no? Kita nga nagsugod karon, kitang tanan muhuman pod ani sa siyam ka adlaw. Sumuni siya mas epektibo nga pagpangandam. Nya nalipay ta kay kinsa may kauban nato sa atong pagpangandam. Kining Misa de Gallo pahinungod man ni sa atong mahal nga inahan. Nya si Birhen Maria mo siya ang modelo sa pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo.
Sa may gihimo ni Maria, hilom. Masubsob nga pag-ampo. Ang kining nobina kay ang gitudlo bitaw ani kay duna kitay mga gipangayo sa Ginoo nga dili mahatag dayon. Mao na nga kinahanglan mula hutay sa atong pag-ampo. Unya uban nato ang atong mahal nga inahan. Nanindot man kay ning ubanan ta sa atong inahan kay mao man ni siya morabag sama sa mga inahan bitaw nganong nakamata man gyud mo karon kay dunay nipukaw og napahinumdom. Na moingon siya, bangon na. Pagpangandam. Kay ato nang himamaton ang Ginoo. Ang pangutana karon mga igsuon, ngano man nga nagpakatawo man ang Ginoo? Aron nga ang katawhan nga nasa kangit-ngit kay madala ngadto sa kahaya. So, nang pagbasa si Propeta Isaiah, mingon ng Diyos, bantayi ang hustisya, buhata ang matarong. So, unsaon man nga dunay kahaya, duha ka butang, hustisya, pagbuhat sa matarong. Giunsa man ni pagtuman sa Ginoo. Sa basahon sa Romans, Kapitulo 2, versikulo 11, giingon, ang Diyos walay pagpihig-pihig. So God does not play favorites, walay paborito. Ang Ginoo dili man siya mamili. Akini kay mo'y akong paborito ang choir, mo ni tubagon ang inyong mga pag-ampo. Akini kay mga altar servers, ganahan ang Ginoo sa mga bata o batanon. Ang inyong pag-ampo mo'y tubagon. Nang saon na ni mga tigulang ron, akin yung mga tigulang, murag ipaulahin na lang mo. Paunya-unya na lang ni. Daghan na bang tigulang din eh. So God does not play favorites. Walay pagpihig-pihig. Busa, ang tanan kita kay mangayo. O ang tanan nga mga muyo o magampo kay pamation sa Dios. Muna katong wala bitaw maapil sa lista, ayaw mo kagool kay anaata sa kasing-kasing sa Ginoo. Nya siya na imuhatag unsa may imong gustong dawaton nga maghatag nimo kalipay sa Pasko. Sa Ebanghelyo, mingon sa Jesus, si Juan mao ang suga nga nagdan-an. Nalipay mo makadyon. Apan dunay mas labaw pa nga kahayag na kinsaman. So klaro kaayo, tinuod si Juan naghatag kahayag. Suga siya nga nagdanag. Apan ang tinuod nga kahayag dili si Juan, kundi si Jesus. So ang trabaho gid ato ni Juan kay igo lang siya nga mipasiga aron nga matultulan ang dalan ngadto sa tinuod nga kahayag. Sa atong katilingban karon kay nagkinahanglan bata ni Juan nga magbubunya, natabunan kita sa daghang kangit-ngit, kasakit, kalibog, mga kabalaka, mga kahadlok. Busa, kung doon na may labaw bitaw natong gipangayon karon, nga unta madanagan kita. Doon tayo mo tultul ka nato, ngadto sa tinuod nga kahayag, mao sa Jesus. Na kinsa man ang mga Juan sa atong katilingban karon. Na una gid ani mga ginikanan, kamugyod ang lambda. Nasunod ani ang mga pangulo sa kapilya sa simbahan, naapil na ko ani. Nautunta nga mahimo kitang mga sama ni Juan, mudanag, mutultol sa kahayag. Nakarong adlaw kay espesyal ning adlaw alang sa mga kabatan-unan. So atong gisaulog karon ang National Youth Day. Ngayon sa may atong mensahe alang sa mga kabatan-unan. Na ang mensahe na po
ang gipadayag ni Papa Leo XIV sa pagsaulog sa Festival of the Youth. Mato niya, "You are the salt of the earth, the light of the world. Your voices will be heard to the ends of the earth. You are the message of hope, and you must continue to give hope to everyone." So, mga batanon, na sila mao ang kinsa sila alang nato. Mao ni sila ang kahayag sa simbahan. Kamo ang paglaom sa simbahan. Muna ato patindugon ni atong mga batanon mi aron nga mohayag ning atong simbahan karon. Tanang batanon palihog tindog. So pila may edad aning batanon 13 hangtod sa 39 biya ni sila. Mao ni ang mga kabatanon. Ayo sa mong lingkod. O atong dawaton sa pagpakpak di man ni manitong ning uban ani. So kinsa gali ang mga batanon, kamo ang kahayag, kamo ang paglaom sa simbahan, palihog lingkod. Atong hinumduman nga niadto miagang tuig kay atong gisaulog ang tuig sa paglaom. So the year of hope. Unyaon sa may pagtulunan adto. Asa man ang tinubdan sa paglaom. Asa man makita ang paglaom. Romans Kapitulo 5, versikulo 5. Kining paglauma, dili gayud mapakyas. Kay gibuko man sa Dios ay ang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing. Pinaagi sa Espiritu Santo. So ang tuburan sa paglaom alang kanato, mao gayud ang atong pagtuo ug ang pagsalig sa Ginoo. Na makabatonon nanon sa may inyong gilauman usab diha kanamo. Kami nga mga magulang, inyong mga ginikanan, kami nga mga leaders dinhi sa simbahan, unsa may inyong gilauman diha namo. Ihonghong na lang, i-PM na lang ako, Father. Ang ato bitong paglaom ani kay mahimo unta kitang matinod-anon, labi na sa atong papel, isip, iwag ug lamdag alang sa mga kabatanunan. Usa ka obispo niingon siya, usab bitaw sa gikinahanglan nga himuon nato kana kuno duna kuno tay space nga mahatag alang sa mga kabatanunan, din ato sila nga mapamati. Kaya mga batanon, daghan kay silang mga pangutana sa ilang kinabuhi. Unya, kung dili bitaw mahatagan og tubag o katinawan, na unsa may pamati sa batanon, unsa may hunahuna nila, murag ngit-ngit ang kalibutan. Kung walay tubag, nya kung dili usab nato mapamati ang ilang mga pangutana. Noon sa may mga pangutana sa mga batanon alang nato, doon na may pangutana o kami mo'y mangutana para ninyo. So gidasig ta, kita nga mga magulang, mahimo tang abli sa ilang mga pangutana. Ayaw mo kahadlok. Kung doon ay pangutana ang mga batanon, kaya usahay ra ba ang ato bitang batasan kay di na taganahan mamati sa mga batanon. Ang atong gusto kita mooy pamation nila. Manusahay doon na ang away og lalis. Muingon man ang batanon dili magud pa kay ngani magud naon sa may bation sa gilikanan. Alam nagtubag-tubag naman. Ang mga batanon kay gitahasan man. Gitahasan sa pare. Nga mo'y mo-decorate bitaw. Mo-decorate ba sa Pasko? Gasig ko kay mga batanon. Himo po sila. Sus kay pwede mang mahala kay sa ilang ipangdiman. Di sa may himo sa pare. Giusap. Dili na mao. Di mga batanon kay kabalo na po mo rason. Kabalo man sa mutubag.
Di magud Father kay dili, mao ni siya, mao ni inyong imuon. Then unsa na may nitabo karon sa kadasig sa Batanol, napatay na. Unsa naman dai gikinahanglan unta adto, unsa may kulang? Ang pagpamati, mamati. Muna siya dakong hagit biya sa kasimbahan nga sinodal. Nga mga leader kabalo mamati. Kaya dili mamati, patay o mapalong ang kahayag sa Ginoo. Mga igsoon, kumusta man ang inyong paglaom karong Pasko? Puno ba kamo sa paglaom? Hindi makay mo tubag mo Murag di yun mo makakapi karon. Ako salamat sa Ginoo, pinto naman ko kabulan din Daghan kay ko pasalamatan. Puno ko sa paglaom. Asa man gikan nga paglaom? Gikan na po din ninyo. Tungod sa akong nasinati na kadasig. Labi na sa mga kasaulugan, sa Santos nga Misa, sa kapilya. Kaingon bitaw ko matay ning kapilya Ug wala bitaw ni mga kapilya, patay gyud ning parokya. Unsaon na lang. Kung mohunong bitaw ang mga leaders, nya kung mohunong o mutapol po ang mga membro, naon siya'y kaugmaon sa parokya, patay jud siya. Muna dako kay na kong pasalamat, labi na sa mga leaders, mga lumilihok, nga mo bitaw may hold on ba? I-hold on dito sa mga kapilya. Nga magpadayon. Dayon nalipay ug nagpasalamat po ko sa mga regular meetings nga nahimo. Salamat kayo sa mga PPC leaders sa inyong kadasig nga mutultol sa atong regular nga meeting. Labi na sa mga nag-andam sa pagkaon. Doon na po yung mga special meeting ay patawag na agihapon mo. So salamat kayo. O sa mga recollections nga gihimo nato nga inyong gitambungan. Sa mga breakfast meetings. Mupo ni siya maghatag binago sa kadasig, kalipay. Excited kayo ko sa matagigayon nga maghimo ba. Doon na ba tayo mga recollections o mga meetings. Usahay, medyo mo sipiat mo, kay magpalista man mo, o niya, di po mo muad to. Basin ma-improve na to, mas mo excite mo ba na makabalo? Labaw po na ako nga gikalipay, gipasalamatan ang nahimo nga enrichment, labi na sa mga magtiayon. Na kumusta naman to itong mga magtiayon? Naara mo? Kay initial naman to. Sugod lang to siya. O ginaod nga mas daghan pa nga mga kaliyukan nga mahimo labi na sa bagong tuig. So more enrichment, more recollections, more meetings. Na tungod ni ini, ni gawas na gyud ning mao na gyud dako na gyud kay sa mga panginahanglan nato sa parokya. Kinahanglan maghimo na gyud ta og unsay buhaton? Unsa may kulang dinhi? Unsay kulang? Isulti ang kusina sa parokya. Nindot naman kumbinto nun, nindot naman ang simbahan. Nalimtan o buhat ang kusina. Mao na, morag di na yun ni siya, di na ni paunya-unya. Kung maghimo siguro taon 6 years from now, ayaw na. Layo na kayo to. Mao na nga, nag-initiate na karon og fundraising. Sa may paagi ani. Mao nang dunay mga Christmas balls. Muna si Georgia o si Lulu doon sa gawas nagbantay. Dunay mga Christmas balls gipang-distribute sa mga kapilya, inaasa available din So unsa may atong buhaton ani? Matag-usa nato na mo palita mo pili ta. Lain-lain man nga color ni siya. Nya napoy kauban ninyo nga mga prayers, mga intentions. Sa ayaw mo pagduha-duha. Kaya inyong ihatag o itampo, kinsa may mabulahan ani, kinsa may malipay ani, kita rapon, kitang tanan. Ang atong damgo ani unta, sa piyesta magamit na ang kusina.
Doon na ito yung naghatag sa pledge. Pwede po mo pledge na kung dili mo ng Christmas balls. So mga kaigsuunan, puno ba kita og paglaom alang sa atong parokya? Nisamot kay sunod bulan, dako nga piyesta, dako ni nga pagpangandam alang tanan. Og imbitado ang tanan. Ang tanan. Bisag katong wa giimbitar, wari man jud. Busa kinahanglan ang atong masubsub nga pagpanganda. Mo ni atong i-appeal sa pagampo sa atong nobina karon. So maigsuon aron nga magpabilin ang paglaom na unsa may balo ninyo karon. Mo ni say baluna pagulit. Itanong na sa inyong kasing-kasing. Never surrender to darkness. So palihog ko repeat after me. Never surrender to darkness. Ako rin may istorya. Mura ko buangan niya. Ako rin istorya. Sige, repeat after me. Never surrender to darkness. Bantay bitaw ha. Kay moabot ra pag yun ang kangit-ngit. Moabot ang kangit-ngit. Hangtod karon ngit-ngit gihapon ngano man ang problema sa tubig, problema gihapon. Sus nagdahom naman ko kay doon na naman nag-distribute pa. Doon na naman tayo nag-rasyon. Palong-palong mampun. Problema gihapon ang tubig. Kini pong kangit-ngit bitaw sa mga naputol nga mga relasyon, ang mga kontra sa una, kontra gihapon karon. Away lang gihapon tani. Kini pong kangit-ngit sa utang, katong wala ni bayad sa una, dili gihapon mo bayad karon. Ngit-ngit gihapon, ngit-ngit gihapon. So atong mga kahadlok, mga kabalaka, kangit-ngit sa sala, mga batasan lisod baguhon. Usahay kini pong atong kaugalingon mo'y babag. Muna susiho nato atong kautemsa unsa man ning gikinahanglan og kahayag karon. Kinahanglan malamdagan. Yan napoy katapusang pangutana ani. Unsa o kinsa man pod ang mipalong sa imong kahayag? Kada bitong dasig kayo ka sa pag-alagad, sa pagsimba, pag-ampo. Apan karon kay napalong lagi. Ngano man? Unsa mang hitabuha, kinsa ang mipalong sa imong kahayag? Duko-duko din mo ba? Wa bitan lang nigo ani ha? Mao na aron nga doon ang kahayag, ayaw kalimot. Let us be connected to Jesus. Remain committed to Jesus. Aron nga dili mo palong ang kahayag. Mga igsoon, ayaw mo kagool, ayaw mo kabalaka. Tinuod na ang kangit-ngit para pangutana, kinsa ang mudaog? Ang kangit-ngit o ang kahayag? Namo na say tinuod kay ngit-ngit man karon. Pero sa dili madugay, mudanag ang kahayag. Namo na siya nagatag nato sa kahinam kalipay. Mudaog gayud kita sa daghan nato mga hagit sa kinabuhi. So maigsuon, palihog mo ingon ta sa tong kaugalingon karon. Naglaom ko. Nung sa may pasabot ana, dili ko mo surrender sa kangit-ngit. Si isulti, naglaom ko, nagpasabot, dili ko mo surrender sa kangit-ngit. Amen.